This video is going to be another stock chart analysis video and ito yung mga stocks na i-review ko for today. So punta na muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So for the PSEI, mukhang nag-revisit na nga siya sa support. So ang major support kasi ng PSEI is 6223 and ang low ng candle kanina, so August 19, is around 6277. So ilang percent na lang, no? Sobrang lapit niya na talaga sa support na yan. So around 0.25%. So it's a possibility na the reason why nagkaroon din ng magandang movement by EOD. So nagkaroon ng bentahan tapos nabawi niya at nagkaroon ng buying. So pwedeng naging aggressive na, no, yung buying pressure kaya hindi na talaga totally umabot around these levels. So ang kailangan na talagang gawin ng PSEI is for it to break out not only sa trend line but above all the MAs. Kasi sa ganitong galaw ng PSEI, kung lalabas lang din naman siya sa trend line, ang dami niya ng resistances eh. So, para sa akin, hindi na maganda or hindi na bullish na move kahit pa makalabas siya dito sa trend line. Kasi ang mangyayari, pwedeng dito na siya magkaroon ng consolidation sa area na yan or dito sa area na to. Pwedeng ito yung i-consider natin na pinaka-recent niya na swing high. So, iba kasi yun previously, no? Kung last week sana siya nag-breakout, bullish pa tayo doon kasi possibility na above siya sa lahat ng MAs pag nag-breakout siya. So ngayon kahit mag-breakout siya sa trend line, nasa baba pa rin yung candles ng mga MAs. So overall consolidation na talaga yung gagawing galaw. So ang dapat gawin ng PSEI is to overcome all the moving averages. So doon tayo magkakaroon ng slightly bullish sentiment. Or kapag nakalagpas siya sa 6.4 na levels, no? Kasi that would indicate na nagta-transition siya towards a short-term uptrend. So, mukhang consolidation or i-revisit talaga niya yung bottom part ng range niya. So, crucial day tomorrow because walang trading sa Thursday. So, magkakaroon ng midweek na break and Friday na ulit mag-open. So, dapat maging maganda yung closing for tomorrow. In order to have allowance if ever magkaroon ng negative or bad sentiment sa Thursday. Kasi kung magiging pangit yung closing bukas and magkakaroon ng negative sentiment sa Thursday na holiday, so walang chance gumalaw yung market, most likely lahat ng selling pressure papasok ng Friday. And selling pressure on the last trading day of the week is definitely not good. So, dapat bukas maganda yung mapakita sa atin ng PSEI. So, punta tayo sa unang stock na re-review natin. So, that's 7. So, Philippine 7 Corporation. Na-review ko na to before. That's why meron tayong mga key levels. Pero hindi ko lang na-indicate kung alin specifically yung resistances and alin yung support. So, babalikan na lang natin kung ano yung nagawang move overall ng 7. So, yung 7 actually made a double breakout in a span of a month, no? So, meron kasi siyang consolidation that started around second week of May. Tapos, nag-breakout siya sa consolidation na yon itong July 7. And after that breakout, nagkaroon ulit siya ng consolidation kasi napigilan ng around 50.30 levels. So, ito yung reason kung bakit may red arrow dito. And ang reason kung bakit nag-resist yan dyan is because merong double bottom support. So, this explains yung previous na green arrows, no? So, ibig sabihin lang yan, since nag-breakout siya ulit nitong July 22, so, syempre, we're going to consider the upper part of this range as the support. So, tatanggalin ko yan and ilalagay ko dito yung S1, no? And since ito yung kanyang consolidation and upper part ng range, tapos dito siya nag-breakout, so, ilalagay ko dito yung S2. So, ngayon, yung 7 recently made a breakdown from the MA20, no? And clearly, naghahanap siya ng support kung saan makakapagpatigil ng price going down. So, mukhang magkakaroon siya ng confluence sa S1 na support towards the MA100 and even possibly the MA50, no? So, ilang ticks na lang yan, pwede niya nang habulin. So, nagkakaroon ng confluence ng support dito. So, dapat magkaroon na siya ng strong support dito and magkaroon na siya ng recovery above the MA20. Kasi pag hindi nangyari yan, most likely i-revisit niya yung S2. And yung masama doon, pag nag-revisit siya dyan sa S2, then yung 7 is below all the MAs na. So, magmumukha siyang short-term downtrend, tapos a consolidation in the medium term, tapos magiging siyang downtrend sa long term, no? So, matatagalan yung consolidation. Kasi kung dito yung range niya dati, and pupunta yung stock sa ilalim ng S1 and near S2 or probably below S2, then that would potentially create a bigger box, no? So, ito yung magiging consolidation niya. And whenever stocks are below the MA100,
tapos potentially below the MA50, then mataas ang chance na bumaba pa yung stock or mag-consolidation lang siya. So, ibig sabihin sideways na movement. So, definitely not good kasi walang uptrend na nangyari. So, hindi tumataas yung price ng stock. So, for the resistances ng 7, after mag-breakout niya nung July 22, nag-create siya ng mini range, no? So, dito. So, nag-consolidation ulit siya. Tapos, actually, maganda sana yung ginagawa niyang consolidation kasi pag nag-breakout pa siya dyan, the next resistance to test is yung 60 na eh. Kaso, nag-breakdown siya kanina lang, no? And hindi naman sobrang laki ng volume, pero still significant na nag-breakdown siya. Kasi kung may buying pressure to, dapat hindi siya magbe-breakdown eh. So, yung bottom part ng range, which is 51.85, yan yung gagawin nating R1. Kasi nag-breakdown na siya, tas confirmed. And yung upper part ng range, which is 55.5, yung gagawin nating R2. So, medyo marami ng resistance, no? And yung 60 na price area, gagawin na nating R3 yan. So, in-upgrade lang natin yung mga resistances. And yung 63.80 niya na high before, gagawin natin yan na R4 syempre. So, not looking good for 7 kasi ang dami niyang resistances, no? So, kung isipin mo lang, pag nag-bounce siya dito sa S1 and nag-resist siya dito sa R1, then pwedeng mag-consolidate lang siya or pababa. So, assume natin na malagpasan niya yung R1, nakaabang agad yung MA20, no? So, pwedeng dito siya magkaroon ng short consolidation before niya i-test yung R2. So, i-assume pa natin na nag-breakout yan sa R2, then that's another consolidation. Tapos, pag nag-breakout siya dyan, pwedeng consolidation na naman before niya abutin yung R4. And that's me being optimistic, no? Na after breakout niya, short consolidation lang tapos breakout ulit. Kasi, syempre, ang pwedeng mangyari, mag-resist yung R2 tapos bumaba lang siya sa R1 tapos dito siya magtagal, diba? Or di kaya mag-breakout siya sa R2 tapos mag-consolidation only for it to break down sa R2 ulit at i-revisit niya na yung R1 na support. So, yun kasi yung mga possibilities dyan eh. But one thing's for sure, matatagalan siyang makaabot ng above 60 price area dahil ang dami niyang resistances. Kasi bibihira yung mga stock na ganito na in a span of 2 to 3 days, ito agad yung gagawin niya na move, no? So, mag-breakout sa R2 tapos R3 ka agad. So, syempre, lagi namang may slight possibility na sobrang lakas ng stock kasi hindi mo naman control yung sentiment pero sobrang bihira niya mangyari. So, it means pwedeng consolidation for 7 or magre-revisit siya ng support sa S2. So, ang kailangan niya gawin para magka-chance ulit na mabuhay, dapat mag-close na siya above ng R2 natin. So, next up, Wilcon. So, for Wilcon, ang ganda nung kine-create niya na consolidation a few days back. So, nagkaroon kasi ng resistance dito sa 10.40 eh. Tapos, nagke-create siya ng consolidation and kita naman natin na nag-hold yung MA20. So, definitely, for the whole month of July up to a few days back ng August, intact pa yung short-term uptrend niya, no? And nakikita naman natin na may volume. So, sayang lang din tong stock na to kasi kung nag-breakout siya, then most likely the move will move further upwards, no? Kaso hindi nangyari yun. So, ngayon nagkaroon siya ng breakdown and sakto nagkakaroon ng support because nagsusupport dito yung MA50 eh. So, makikita nyo, nakaupo lang siya sa MA50, no? So, pag nag-breakdown siya dyan, then it's a possibility na dito magkaroon ng support yung stock. So, may nakikita akong swing low around 8.40. So, pwede nating makonsider as S1. Then, meron siyang double top resistance dito sa may 8.10 to 8.12. So, pwede nating gamitin to as another support area. So, since malapit, no, pwede ko palang i-consider na S1 sila parehas. So, ibig sabihin, range yung ating S1. Tapos, after that, it's a possibility na range din yung support dito. So, ito kasi yung kanyang previous na resistance. Tapos, may support sa 7.20 kasi dun siya nag-pull back before. So, 7.20 yan. So, yan naman yung ating S2. So, ibig sabihin yung around 7.12 up to 7.20 no, yung S2 natin. So, in this case, pag bumaba pa yung Wilcon further sa S1, i-consider natin as R1 yung 9 price level. Sa ngayon kasi, mahirap pa siyang i-consider as resistance kasi very near yung support ng MA50. So, hindi natin truly masasabi kung ang nagsusupport ba is yung bottom part pa ng range niya or MA50. But, if mag-lower yung price sa S1, then syempre i-consider natin as R1 ito. Pero, if we're going to look at it technically lang talaga, then ang i-consider ko talaga na resistance dito is yung range high, which is 10.40, no? So, yan yung ating R1. So, if this week or next week makabalik yung Wilcon above 9, then syempre ito yung magiging support ulit natin, no? Yung level na to, may structure support dyan. So, we can consider that as hindi na R1 syempre. Yan ay magiging S1. Tapos, i-upgrade natin itong mga supports na to, magiging S2 or S3. Pero sa ngayon, ganyan pa yung tingin ko. So, medyo mahirap para sa Wilcon kasi nag-below siya sa MA20. Pwedeng mag-act yung MA20 as a resistance, no? Kahit makabawi siya dyan. So, pag nakabawi siya, at least may chance pa na i-continue na lang niya yung consolidation para mag-breakout kung malakas pa talaga
siya. So, dapat hindi na siya mag-revisit sa S1 kasi nagso-support na yung MA50 eh. So, let's see in the coming trading days kung ano yung gagawin ng Wilcon. So, next up, Glow. So, Glow, I reviewed this already and kita nyo naman dito sa levels, meron tayong range or consolidation dito. So, most likely, Glow will just move in that area. So, the last time I reviewed Globe, I think first week August pa yun, no? So, somewhere around this area. And na-plot ko nga na yung R1 is this range here. So, yung 1748 towards 1766. So, bakit? Kasi meron tayong double bottom support dito eh sa 1748. Tapos, ito yung range high niya sa 1766. Kaya, yung R1 is dalawa. And ano yung nangyari doon? Nag-resist nung August 6 kasi ang inabot lang na high is 1744. So, that's 4 ticks away. Tapos, the next day, 1746. So, 2 ticks away. And then, the next day, 1744 ulit. So, 4 ticks away. Tapos, nag-drop. And ito pa rin yung pinupuntahan niyang area. So, gaya nga ng sabi ko, whenever stocks are consolidating, you'd expect na magsistay lang sila sa consolidation na yon unless may malakas na buying pressure para ipalabas sila dun sa range na yon and make an uptrend or malakas na yung selling ng sobra to make the consolidation turn into a downtrend. So, ngayon, wala naman kasing masyadong malakas na buying or selling na nangyayari. So, kung titingnan nyo yung volume ng Globe, sobrang baba, no? Compared sa mga moves niya na ginawa dito. So, ibig sabihin, yung Globe, mataas yung chance na mag-move lang siya around sa space na ginagawa niya na to. And ito nga, mukhang papunta siya no, sa S1 na support. So, it's a possibility na bumaba siya dito sa S1 tapos mag-consolidate lang siya ulit before mag-move pataas. So, yan din yung ginawa niya dito nung around July. So, possibility pa rin na gawin yan since malakas yung buying pressure near S1. So, in the event na mahina yung buying and sobrang lakas ng selling, then it's a possibility na i-revisit niya yung S2 na support. So, itong S2 na support, bitin lang yan na trendline pero na-plot ko to before and you can just watch yung previous analysis ko sa Globe, no? So, you can see the thumbnail ng August 1st week. So, multi-year low support to. So, pag nilagyan nyo ng horizontal line yan, around 1566, makikita nyo kung anong tinutukoy ko na support. So, assignment ko yun sa inyo. So, sa Globe, ang tanong, kaya ba niyang mag-breakout sa 1748, 1766 na level? So, depende talaga kasi wala masyadong sentiment eh. Yung sentiment talaga na nagpapalakas dito sa Globe is nag-aantay yung tao sa IPO ng GCash, which will actually create a good move for Globe. Kaso nga, nade-delay eh. Pero syempre, hindi natin alam, diba? Pwedeng magkaroon ng mga sentiment na biglaan. Basta ang aabangan lang natin pag nag-breakout siya. Because if it makes a breakout sa 1748, 1766 area, then dapat nang abangan doon yung breakout ng R2. Kasi pag nag-breakout siya dito sa R2, mataas yung chance na above na siya sa lahat ng MAs. So, pwede siyang magkaroon ng potential na i-continue yung uptrend niya. So, next stock, TEL. So, PLDT, meron din ako mga previous drawings dito. So, cover muna natin itong sobrang laki na mga diagonal lines. So, on the bigger picture time frame kasi, no, yung TEL is actually moving into a falling wedge pattern. So, sobrang laki nito. Yung upper part ng trend line nag-start ng October tapos yung lower part around June last year pa. So, lagpas isang taon na falling wedge, no? So, yung nangyari dito sa TEL, nakapag-breakout na siya doon sa upper part ng trend line and nakapag-create na siya ng consolidation. So, ito siya, no? Nag-sideways siya after niya mag-breakout sa trend line. So, possibly, the reason for that, no? Maraming mga nag-break even, yung mga nakasalo around this area or yung bumili. So, that explains why andito yung S1 natin, no? Kasi dito siya nakahanap ng support. Tapos, ito yung kanyang previous resistance sa 1291. So, that's why naging support yan. And recently, nag-breakdown siya. Tapos, buti na lang, nagsosupport yung MA100 tapos MA50, no? So, sa mga ganitong galawan, no, pwede ko nang i-consider itong S1 niya na previous as the resistance. Ulit. Kasi ilang beses na siya nag-breakdown tapos hindi siya makabawi eh. So, clearly, ito, ang support niya ngayon is the MA100 and MA50. So, ibig sabihin, yung R1 natin dati, which is yung tweezer top niya dito sa 1337, so, gagawin ko na tong R2. So, ito nga, no, nung August 5, nag 1,333 yung price ng PLDT. So, trinay niyang i-test yung R2 kaso hindi nangyari, no? Nag-resist talaga. So, R2 to ngayon, pero yan yung previously na plot natin na R1. So, nung nag-resist siya dyan, nag-consolidate pa rin, no? So, sayang kasi nag-hold yung MA20, no? Mala Wilcon. Nagko-consolidate habang nag-support yung MA20 kaso nag-breakdown. So, hindi natuloy yung breakout niya ulit. So, syempre, i-consider pa rin natin na resistance yung area na yan. So, ngayon, yung S2 natin dito, gagawin ko na tong S1, syempre. So, ano yung next na possible support after this?
So, syempre ito, yung April 7 na swing low niya, no? So, gagamitin na natin yan as S2. So, pwedeng range to. So, this is 1,200 up to 1,215, no? So, ayun yung pwedeng maging support area ng TEL kung magbe-breakdown pa siya sa MA50 and MA100. Kaso lang pag inabot niya yung price na yan, ibig sabihin bumalik na naman siya ulit sa range. So definitely a bad look kasi nakapag-breakout na siya sa falling wedge tapos babalik ulit siya sa falling wedge. So that's a very bearish pattern na nag-breakout na sa isang bearish move tapos binalikan niya ulit. So kailangan abangan sa TEL, meron siyang dividends. So around 3.67 and ex-date niyan is August 27. So that means in a span of a few days, no? So within 8 days, may drop pa to na 3%. So ibig sabihin, kung hindi pa siya makakalagpas dito sa R1, lalagay ko 3%, pwede niyang i-revisit yung upper part ng trend line, no? So the more na dapat makalagpas siya sa R2. Kasi kung nasa above siya ng R2, no, kahit mag-drop siya ng around 4%, pasok pa rin siya doon sa previous consolidation. So somehow intact pa rin yung short-term uptrend niya pag nangyari yun. So ang dapat gawin ng TEL, hindi na siya bumaba ng R1. So dapat makalagpas siya kahit papano sa R1, no? Yung optimistic scenario, dapat makalagpas siya ng R2. So next stock, BDO. So BDO, isa sa mga stocks na na-review ko din. That's why meron na ditong mga drawings. But hindi ko na-indicate specifically kung ano yung mga S1 at R1. So fairly recent format ko lang kasing nagawa. So revisit lang ulit natin kung ano yung nangyari sa BDO, no? So explain natin isa-isa kung ano yung nangyari sa mga drawings na to. So yung BDO actually was moving in a downward channel. So, ito yan, no? Yung kanyang 2 diagonal lines. So, paano natin nasabi? Pag tinanggal ko tong mga drawings, so, kita nyo naman, ilang beses nagre-resist dun sa upper part ng trend line. Tapos, ito yung lower part, no? Ng trend line niya. And, ito yung point A, no? Yung around May 20. So, kita naman natin na downward move talaga siya. Kaso, yung ginawa kasi ng BDO, at the time na nire-review ko siya, nag-create siya ng consolidation, no, around this area. So, that explains yung box. Meron siyang isang downward move na channel or downward yung trend line niya sa upper part. And in order for the trend to change, syempre kailangan niya mag-breakout sa upper part ng trend line niya. And pag nangyari yon, most likely above na rin yung stock sa lahat ng MAs. So, pwede pa na yun yung mag-propel upwards ng stock since sumasabay siya sa trending, no? Sa uptrending ng mga indicators niya. Kaso ang problema doon, nag-breakdown siya, no? Doon sa range niya na yon, and dapat magsusupport sana yung 146 na low. So, this explains itong candle na to and the green arrow and the line. So, kita nyo naman, pagka-breakdown ng July 30, nag-breakdown ulit ng July 31. Tapos, nag-consolidate lang siya ng onte, tapos tinatry niyang makabalik dun sa taas, no? Kaso, pinipigilan na nitong 146 na low. So, kung mapapansin nyo, ilang beses niyan trinay. So, isa, tapos dalawang magkasunodan na araw. Ang problema, dumagdag na yung MA20 dun sa resistance around 146. So, nagkaroon ng confluence, di ba? And nangyari pa nga na sobrang lakas ng selling, bumaba talaga yung BDO, tapos nirevisit niya ng saglit, no? Yung major support area niya. So, that explains itong range sa 134.77 up to 136.54. So, basically, nag-isang triple bottom, no? So, ito siya. So, buti na lang nabawi. At least yung consolidation andito sa mataas na level, no, ng range compared sa dito pa siya magkaroon ng consolidation. Kasi kung dito siya nagkaroon ng consolidation tapos yung medium term move niya is downward, pwede pa siyang mag-breakdown, no? So at least dito medyo nasa taas. So ngayon for BDO, nagkakaroon siya ng consolidation sa buong part na to. So i-consider ko tong area na to kahit parang nag-overshoot lang siya kasi nag-signal ng volatility somewhere around this area. So ibig sabihin in 1 to 2 days pwede niyang puntahan yan. So anyway, ano lang naman yan, 4%, less than 5%, diba? Dalawang 2 to 3% drops lang yan na magkasunodan na trading day, pwede niyang abutin. So isasama kayong consolidation na yan. So ibig sabihin, kung tatanggalin ko na tong mga arrows na to at yung mga range previously, then yung level natin dito sa 146, ito na yung gagawin kong una niyang R1, no? So ayan siya. And yung bottom part ng range na to, ito na yung gagawin ko na S1. Tapos i-delete ko na yung mga lines dito. Tapos gagawin kong S2, itong 134.80. So ayan yung isa sa mga double bottom niya na support, no? So ibig sabihin yung range ng BDO na support is yung S1 saka S2. So itong level na to. So gaya ng sinabi ko kanina,
sa PSEI. Wala nang kwenta kahit mag-breakout siya sa upper part ng trend line niya dito. Kasi nakaabang na yung MA50, tapos nakaabang na yung MA100. So, hindi na ako magiging ganun ka-bullish pag nag-breakout siya sa trend line niya na upper part. Kasi nga, maganda sana kung dito nangyari, no? Or somewhere around this area. Kasi may chance na above siya sa MA20 tas MA50 or MA100. Kaso, masyado nang malalim yung napuntahan niya para magkaroon ng significance yung breakout dito sa trend line. So, ibig sabihin, ang dapat gawin nito ng BDO, mag-consolidate na lang siya above dito sa R1. No? So, dito siya mag-ipon ng lakas para pag nag-breakout siya dito, above na ng lahat ng MAs, no? Ng MA20 and MA50. So, kung mapapansin nyo, yan yung ginawa niyang move before. Kasi mukhang downward channel din siya ulit dito. So, ayan, di ba, pababa. Tapos, ayaw niyang mag-breakout doon sa upper part ng trend line. Nag-consolidate lang muna siya. Tapos, after niyang malagpasan yung area na to, so may range niyan, dito siya nagkaroon ng consolidation. And nung nag-breakout siya, saka tumaas. So basically, ang gusto natin mangyari, hindi naman eksaktong ganitong klaseng move, no? Ang importante lang, dito na siya magkaroon ng consolidation sa R1, sa above ng R1, tapos mag-breakout siya para at least short-term uptrend yung magawa niyang move once mag-breakout na siya dyan sa consolidation niya. So tatanggalin ko na tong mga trend lines niya. And ang aabangan na lang dyan is kung breakout siya sa R1 para magkaroon ng consolidation for the move higher, no? So, ano yung kailangan nating abangan na resistance after R1? 153.90. So, meron kasi tayong swing high, tapos bottom part na support dito, no? So, nagka-roll reversal dyan. So, R2 yung next na dapat abangan na resistance around 153.90. So, nearing 154. Pero yung magiging magandang move talaga nito ng video, syempre, pag nag-breakout siya sa 168.44. Kasi ayun yung 52-week high niya eh. And sobrang key area niyan kasi triple top yan. And yan yung laging nagsisignal na nagpipeak na or nagtatopish na yung stock, no? So, kung ma-overcome niya yan, tapos hindi na siya bababa, then that's a very good signal for BDO. And I think mangyayari lang yan kung yung PSE ay pataas overall. So, kung hindi maging maganda yung market sentiment, then I don't expect na mangyayari na breakout siya dyan soon. So, last stock, SMPH. So, meron na ako mga previous drawings sa SMPH. So, that means na-review ko na to before. So, re-revisit lang natin. So, I created a consolidation here. So, kita nyo naman since second week or third week ng July, no, nagko-consolidate yung SMPH. Tapos, nagkaroon siya ng breakout ng August 4 and maganda sana yung follow-through ng August 5 pero ang liit ng volume eh. So, since maliit yung volume, hindi ka naman mag-e-expect na sobrang lakas ng breakout or magiging maganda yung follow-through. Pero yung trajectory sana ng SMPH, no, is aabotin niya dapat tong resistance na to kaso namatay yung stock kasi wala masyadong volume eh. So, ang nangyari, nag-consolidate lang din siya. So, ang magandang resistance kasi sana nito na makapag-breakout siya is yung R3. So, yung around 26 area kasi ayun yung consolidation niya since February pa eh. So, sobra 6 months na or magsi 7 months niya ng resistance yan. So, pag nag-breakout dyan, definitely, there's something. So, ang nangyari dito, nagkaroon ng breakout pero bumalik lang siya ulit sa consolidation area niya. So, ibig sabihin, lalakihan na natin yung consolidation na ginagawa niya, no? So, pwede na natin itong makonsider. And, syempre, itataas na natin tong R1, i-upgrade na natin dito sa around 24.45 na price area. And, ganun pa rin naman yung S1 at S2. So, ano pwedeng gawin ng SMPH? So, ito, only time can tell kasi sideways talaga lahat ng candles and nasa gitna pa siya ng consolidation, no? So, dalawa lang yan. Either lumakas yung selling para ipa-revisit yung S1 sa kanya at pag lumakas palalo yung selling, then syempre andyan yung S2. Or lumakas yung buying para ipa-breakout siya sa R1 tapos lalakas ulit para i-test niya, no, yung R2 or yung R3. Pero duda ko dito sa SMPH, kahit mag-breakout to ng R1, pwedeng mag-consolidate lang siya above R1 or near R2, no? Kasi ang kapal ng mga resistances dito, every time inaabot niya tong R2, nagkakabentahan eh. So, dapat continuous yung buying pressure para ma-sustain na mag-consolidate siya sa R2. Tapos eventually, may papasok talaga ng malakas na buying para ipa-breakout siya sa R3. So, sa ngayon, I see it consolidating sa medium term and even to long term, no? Kung yung galaw ng PSEI pababa or consolidating din. So, I'd expect na hindi ganun kaganda yung sentiment ng mga tao sa market natin. So, syempre, ganun din ma-affected negatively yung mga blue chips or yung mga first liners natin. No? So, that ends the stock chart analysis video for today. So, I'll paste dito sa screen yung previous stock chart analysis videos ko so you can review. And kung meron mga stocks na hindi pa na-cover sa video na to, you can just comment down below. And sa mga succeeding stock chart analysis video, I'll cover them. So, thank you for watching this video.